Hi guys, papunta na naman po tayo ngayon dito sa bundok para magtanim muli ng panibagong puno ng tindok, yung malaking saging at mga punong kahoy katulad ng abukado at saka rambutan katulad ng dati, at mabisita ko rin yung mga iba kong mga dating punong tinanim kung kumusta na sila. Yung iba hindi ko na rin napuntahan dahil siyempre madawag, saka siyempre focus ako sa pagtatanim muna ngayon, pero may mga nakita rin akong iba kong mga dating tanim na nabuhay, kaya patuloy ang pagtatanim ko dahil sa tuwing nakikita ko yung panibagong usbong ng puno ng saging na tindok dun sa bahay ng aking lolo, ay patuloy kong inaalis dun dahil nga sabi ko nga ay napakataas, naaabot yung kawad ng kuryente, at patuloy ko na inaalis yun. Pero hindi naman sa pag inalis ko ay papatayin ko ang puno, kundi itatanim ko ulit ito at ililipat ko lang ng lugar. At syempre yung pinag-alisan ko ng puno ng saging dun ay papalitan ko rin ng punong saging na mas mababa, yung mababa na uri ng tinatawag dito na bunguran. At sabi ko nga, yung bunguran dati dito, yung mga native na bunguran ay matataas din at malalaki, pero ngayon may mga dumating na uri ng bunguran na maliit na at mababa, ngunit pareho din naman ang bunga at pareho din naman ang lasa. Pero sa tingin ko mas malalaki pa rin ang bunga ng mga dating puno na matataas. Meron pa rin naman mga dating puno dito ng bunguran, kaya lang kapag malapit sa wire katulad nga nitong punong tindok na malaki ang bunga, ay inaalis ko at nililipat ko. Ito yung itatanim ko ngayon, no? Nakita nyo, dala-dala ko na at medyo katamtaman na ang tubo nito, kaya mas madali na itong mabuhay. Pero sinamahan ko na rin ng avocado at saka rambutan dahil sayang rin naman na aking panahon ng pagtatanim. Kapag po kasi tayo nagtatanim, wag agad tayo mag-isip ng pagiging makasarili o gahaman. Huwag nating isipin na kapag tinanim natin ay para talaga sa atin ito. Lalo na depende sa panahon ng kahoy, idepende natin sa ating edad. May mga puno kasi na matagal mamunga, kung nataon matagal mamunga, medyo matanda na rin tayo. Depende sa ating itatanim. Pero sa pagtatanim po, ang prinsipyo ko, hindi po iisipin ko na ito'y para sa akin. Kung tumutulong ako sa pagtatanim ng punong kahoy para sa public na malasakit, halimbawa yung mga programa ng pamahalaan, minsan nakatulong na rin ako, mga NGO o kaya LGU, pareho yun, sa programa ng pamahalaan at di programa ng gobyerno, yung NGO, o kaya sa mga misyon, hindi naman para sa atin yan, pero tumutulong ako. Lalo naman kaya dito sa aming sariling lupa, at sa ipagpalagay natin na hindi ito magiging sa akin, pero ang pagtatanim po ay hindi po para sa sarili natin. Isipin din natin ang mga susunod na henerasyon. Sabi ko nga, huwag tayong maging gahaman at makasarili. Sa pagtatanim, mag-isipin natin ay para sa mga hindi laging para sa atin, kundi isipin natin na ito'y maaari nating maging pamana natin sa mga susunod na henerasyon. Dahil nga ang punong kahoy ay marami ang benepisyo. Nandun na ang pinakauna, pagkain siya. Kung puno na maaaring maging lumber, pwede siyang maging kagamitan. At nakakapag-prevent din po ito ng soil erosion o pagguho na nangyayari na ngayon sa malawakang lugar ng buong mundo. Malawakan ang mga kalamidad. At aanin mo naman ang pader na prevention sa pagguho, hindi naman siya nakapagbibigay ng sariwang hangin na makapagbibigay ng magandang environment sa atin. Wala siyang lilim na po ng katulad ng mga punong kahoy, hindi siya namumunga. At katulad ng nabanggit ko sa aking kanta na magtanim ng puno, sabi doon, hindi makakapaghatid ng samyo ng bulaklak ang plastik na sampagita, at hindi rin maaari natin kainin ang plastik na bunga, at wala siyang maibibigay na lilim na puno. Kaya iba pa rin ang punong kahoy. Paulit-ulit kong sinasabi na huwag tayong makasarili sa pagtatanim ng puno katulad itong saging na ito. Hindi natin isipin kaagad na ito'y para sa atin kapag namunga. Para din ito sa kung sino ang talagang nakatadhana na makakuha ng bunga nito. Minsan mga magnanakaw din, pero bahala na sila, bahala na ang susunod na henerasyon kung ano man ang ating naiambag sa atin. Ito kasi ang ating tungkulin na ibinigay sa atin.
ang creator ang mga ating Panginoong Diyos at tayo naman ay co-creator at tayo ang tagapamahala ng kanyang mga iniwan sa atin ng mga bagay. Ito ang layunin ng buhay sa natin sa mundo, yung ating contribution, yung ating magagawa kahit sa maliliit na bagay maaari natin maibigay sa environment. At huwag tayong magsawa. Minsan nakakapagsawa din kasi halimbawa nagtanim ka pagkatapos binagyo, o kaya nagtanim ka pagkatapos nilanakaw lang ang mga tanim mo, o kaya minsan meron ding bumubunot, iba ang bumubunot ng itinanim mo. At minsan ang pamahalaan din ay nakakapagbigay din ng perwisyo sa atin kasi dahil sa mga infrastructure, maging sa sarili nga nating mga lupain ay nasasagasaan. Halimbawa may widening. Maraming nagreklamo dati sa isang lugar namin dito sa barangay na marami talaga ang dinaan ng mga punong kahoy sa pag-widening, road widening. Sa bandang tinatawag dito na likod, mga punong kahoy malalaki na matatagal na at mga nyog, may mga sentimental value, hindi lang sentimental kundi talagang benepisyo para sa kanila yon. Pero wala tayong magagawa dahil yun ang programa ng pamahalaan para pagandahin. Depende naman sa pamahalaan depende naman sa programa kung para sa ito talaga ay makakaganda sa transportasyon. Pero sana mayroon ding limitasyon, hindi yung kahit na ano na nga lang ay ipapagawa. Halimbawa yung mga pagsisemento ng mga daluyan ng tubig at paglalagay ng mga infrastruktura, mga konkretong structure sa mga malalapit sa tabing dagat, malapit sa mga lawa, malapit sa mga ilog, na imbis na makatulong ay mas nakakasira pa ito sa environment dahil namamatay ang mga nilalang doon, mga nandoon na mga isda at kung anumang mga nilalang na dapat mamuhay ng malaya dun sa bandang mga anyong lupa o at anyong tubig. At kaya nga kailangan natin magtanim na katulad ng ginagawa ko, na matagal na ako nagtatanim ng pabalik-balik ako dito. Yung bang panahon natin, bagamat hindi naman talaga ako magsasaka, pero yung bang panahon na wala kang ginagawa, di ibigay mo yung panahon mo sa pagtatanim. Malaki pa ang benepisyo, pakinabang ng kapwa natin at sa atin ding sarili. Saka sa pagtatanim ay nakakapag-ehersisyo din tayo. Hindi naman kailangan lagi tayo ay nasa mga workout. Magbabayad tayo ng mga malalaking magbabayad tayo sa mga gymnasium para magpalakas ang ating katawan. Maraming mga gawain na maaari pa rin tayong lumakas at nakakatulong pa tayo sa kapaligiran. Katulad nito, pag napawisan ka, kahit hindi naman lagi talagang araw-araw mo gawin, pero at least sa mga buwanan man lang, kaya sa bawat maisipan mong panahon na wala kang ginagawa ay gawin mo. Nakakaalis din ng stress level mo ay may pakinabang pa. At ito namang ginagawa ko ay hindi naman ito lagi kong gagawin dahil sinasamantala ko lang ang aking panahon na kapag habang nandito ako sa aming bayan at hindi pa ako lumilipat sa aking talagang mission sa buhay na aking pupuntahan, ay gagawin ko muna ito dito. Pero kahit naman siguro saan ako makarating ay patuloy pa rin akong gagawa ng ganitong bagay dahil habang nabubuhay tayo kailangan natin ay magsanay, mag-ehersisyo ng katawan, hindi lang ehersisyo ng intellectual, mental o kailangan napakahalaga ang physical na exercise, manual labor, paggalaw. Kaya naawa ko sa mga kabataan ngayon na kung saan ay puro lang gadgets ang hawak. Oo, ako kahit hindi ako millennial o kabago ay nahirate na rin ako o palagi na rin ako gumagamit ng gadgets. Kaya nga ako ay naging vlogger lalo na nung panahon ng pandemic. Ngunit naiisip ko na ako pa ay nakakagaya na rin sa mga millennial na hindi ko namamalayan, katulad na rin ako sa kanila. Kaya kailangan ko rin paminsan-minsan ay mag-unplug. Yung bang gagalaw ka na physical talaga na kailangan mong ilos ang katawan. Dahil baka hindi natin namamalayan ay tayo pala ay parang na rin robot. Alipin na tayo ng gadgets, ng computer, laptop at kung ano pang mga makabagong gamit. Kahit sa paglalaro ang mga kabataan ngayon ay puro na rin lang gadgets ang hawak. Kaya sila ay maaga pa ay nagiging high blood na, tumataas ang kolesterol at nagkakaroon sila ng sakit na mga hindi dapat pa nila magiging sakit.
Yung mga matatanda dati, yung mga lolo namin ay matanda na sila pero flexible pa ang katawan. Yung lolo ko umabot ng mahigit 100 ang taon ng edad pero pumupunta pa yun sa amin. Mga ilang metro din ang lalakarin galing sa kanilang bahay. At medyo kuba na siya dahil hardworking din yung lolo ko. Pero sa 100 edad ay talagang nakakalakad pa papunta sa amin. Ang sakit ng mga matatanda noon ay talagang mga natural lang na karaniwan lang sa isang matanda. Yung tuhod na sumasakit ang tuhod. Pero wala silang mga sakit sa internal organ na katulad ng mga nararamdaman ngayon. Kasi ang buhay ng tao ipinanganak para talaga kailangang igalaw ang katawan, magpapawis. Kaya magkaroon tayo ng self-check sa sarili. Kaya nga self kasi sarili. Isipin natin baka tayo ay nahihirati na rin, nasasanay na rin tayo sa puro gadgets. Pag-isip tayo ng paraan ng kung anong mga dapat nating magawang pakinabang sa atin na para maigalaw natin ang katawan tulad ng ginagawang pagtatanim. At ito nga, medyo matagal na rin yung una kong mga pagtatanim at kailangan ko rin, kung tutuusin may mga una na rin ako vlog na ganito na pagtatanim, naisip ko baka naman ang mga manonood ko ay nagsasawa na rin. Subalit ang layunin ko naman ay kahit hindi ba namang gaano marami ang nanonood sa akin, pero mas mahalaga sa akin yung inspirasyon, yung bang impluwensya na maipapakita ko sa mga viewers ko na okay pala yung pagtatanim, lalo na yung may mga maaari namang pagtamnan. At kung wala ka namang mga lupa na pwede mo puntahan sa sarili mo, pwede kayong mag-volunteer sa gobyerno, sa mga NGO o kaya LGU, religious o hindi. Meron ding mga religious kasi na mga layunin na ganito. Mas marami pang religious na mga ganito dahil siyempre kapag tinawag na relihiyon, simbahan, ay kailangan pro-life ka. Kapag pro-life, hindi lang para sa tao, kundi sa hayop at environment. Ang mundo kasi ay pangkalahatan na, generally ay buhay. Kahit sa mga ancient na paniniwala, kung di ako nagkakamali, yung animism, naniniwala sila na lahat ng bagay ay may buhay, kahit ang bato. So kung may buhay, kailangan tayo ay makipag-interaction sa kanila, mapalapit tayo sa nature. At katulad na ginagawa natin, marunong tayo mag-protect, mag-conserve at magmalasakit sa kapaligiran. At bale may dalawa pa akong puno ng tindok. Bale ito naman ay avocado at saka isa pang rambutan. At sa ginagawa kong ito ay maaari ako makagawa ng bagong kahulugan ng 4-piece o 4 na P. Ano nga ba ang kahulugan ng 4 na P para sa akin? At ang 4 na P o 4-piece para sa akin ay pagtatanim, pamana para sa pamayanan, o 4 na P o 4-piece. Ulitin ko, pagtatanim, pamana para sa pamayanan. O yun ang bago kong kahulugan ng 4-piece na aking maaaring mailagay sa aking vlog na ito. By the way nga pala, hindi naman ako beneficiary ng 4-piece, pero ito ang iniiwan kong bagong kahulugan ng 4-piece para sa akin ay ang pagtatanim, pamana para sa pamayanan. Bakit pamana? Dahil ito yung legacy din natin at hindi ito para sa atin kundi para sa mga susunod na henerasyon. Nagpagkaitan sila, inagawan ng karapatan sa kanilang tirahan. Gayon mang umaasa ako na muli ko kayo makikita. Tahanan niyo muli ipabalik at magkakasama sa dating paraiso. Umigin ako sa dating pwesto ng bahaghari. Tunay na alala akong di mailarawan. Ngunit nagulat ako sa dating tanawan. Ngayon meron ng gusaling nakatakip sa kagandahan. Tinalo ko sa gubat ang orchidea sa pigo na rosas. Nakakalungkot, nakakagulat, sila ay pinagkakalas at kinalakal, dinala sa lungsod at tuong sila ay naghihirap. Di nila gusto ang lugar na pangarap.
sayang balikan ang ating pagsasamahan. Simpleng lugar ngunit malayo sa kabalisahan. Tahimik ang isipan, di kayang presko ng hangin. Tanaw ang kalawakan, walang sagabal, tanaw ang kalangitan. Sa dating pwesto ng bahaghari, doon may naalala akong di mailarawan. Ngunit nagulat ako sa dating tanawan. Ngayon meron ng gusaling nakatakip. Para sa lilim at hangin na presko, buhay at ginhawa sa ating mundo. Para sa tirahan ng mga halaman at hayop, buhay at ginhawa sa lahat, ang puno ay angkop. Di mo makakain ang plastic na bunga, walang preskong hangin. Artificial na dahon, walang samyot bango, ang plastic na sampagita. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan Hey guys, tayo. nakakatuwang makita kapag nabisita mo ang tanim mo na buhay na. Ito po yung dati kong tanim na puno ng kakao. Bugi na siya. At meron pa dito banda mga kakao. Ito. At syempre sana naman yung magagapas dito ng talahit, mga damo ay hindi madadama yung mga puno na mahalaga na tinanim ko. Katulad ng isa pang puno dito. Hindi lang isa, kasi nakita nyo naman yung una kong vlog, ilan talaga ko na buhay na tinanim. Katulad dito, isa pa yung puno ng kakao. Hindi mo mamamalayan mga ilang araw ay hindi mo mamamalayan mga ilang taon yan ay mamumunga na yan. Pero may panibago naman akong itatanim ngayon. Ito, yung avocado at saka yung rambutan. At ito naman ang napili kong pwesto. Ito ang pwesto kong napili na pagtatamnan. Itong avocado. Saka yung isa sa may bandang medyo malayo naman. Artificial na dahon, walang samyot bango, ang plastic na sampagita. Magtanim tayo ng mga puno Magtapas mo na ng damo. may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at gahaman. Huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pamanay ng mga ninuno, bilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula. Pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin. Ang kabundukan ay tirahan ng iba't ibang nilalang, mga hayop, kulisa, ibon, ibang halaman, mga puno ang kanilang inaasahan sa pag-iwas ng sobrang init, pagbuo ng lupa, kanilang kamatayan. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at kahaman. Huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y panganaling ang mga ninuno, bilang ganti
Ito naman ang rambutan. Kanilang simula, pag-aalaga sa mundo. Ang ating tuwara sa balanse ng buhay at ekosistem. Ang mga puno't halaman na alagaan natin. Buhay ng bawat isa, panatilihin. Sa kabundukan o kabatagan man, pag-aalaga sa mga puno ang ugaliin. Buhay at kamatayan, nakaunay sa mga puno. Di ito iniisip ng mga gahaman at ibang tao. Laging sarili lang. At syempre, kapag iniisip nagtanim at ako dito sa negosyo. gilid, Kung paano pumita, patunan, tumubo. Kaya umiinit-nit na at nasisira ang itat sa mundo. Magtanim tayo ng mga puno ngayon. May aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging magkasarili at kahaman. Huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pamanahin ang mga ninuno. Ilang ganti, ipagpatuloy natin ang kanilang simula. Pag-aalaga sa mundo, ang ating tungkulin. ang hindi ko lang didiligan yung saging. Dahil hindi nangangailangan ng dilig yun. At syempre, diretso gilid. Lalakad, mga ibong nag-auwitan, masayang huli ng kulisap na nagkakatuwaan. Sa damuhan naglalaro, masaya ang bulaklak sa simoy ng hangin sa damuhan. Bagay kong binabalikan, mga alaala sa kalikasan. Kahit di nabuo ang kagandahan, naghiwalay na at nagpalayo sa kasamahan. Di ko na makita ang iba, nagpaalam sa kanilang tahanan. Magpagkaitan sila, inagawan ng karapatan sa kanilang tirahan. Kinumusta ko sa kalakian, sa palayan nagtatrabaho, malungkot siya. Kaunti na lang ang kanyang kaibigan, nag-aalala sa pagdami ng makinarya. Baka matatalsik siya sa trabaho, mawalan ng papel sa mundo ito. At dapat di tayo mag-iipon ng basura sa bundok. Mga plastic, dalhin natin sa tamang lugar. Katulad yan. Oh my God! Wow! Oh my God! Oh my God! Di ko na makita ang iba, nagpaalam sa kanilang tahanan. Merong rambutan, labado. Itong saging naman ay ito. Isa, Sa kanilang tirahan. dalawa, Doon sa dati kong pinagtutuyanan, simoy ng dahon ng Tatlo. baka at kawayan. Medyo malaki-laki na ito, puno ng Ngayon pindot. sa aking pagpunta, Apat. pati pala puno ng anahaw ng mamaalam Lima. na. Ako'y maliban doon sa mga nauna kong itinanim sa baba. Ng araw nagpahinga, ngunit sa init nagtaka. Ito naman yung mangga na medyo mataas na. Dati ko ito itinanim. Medyo mataas na. Taas lang. Bagay kong binabalik. Makikita ito sa vlog. Sa mga nauna kong vlog ay makikita kung ilang ko ito itinanim at kung ilang puno ito. At ito naman yung avocado. Meron ding ang higot na tinatawag, ito yung duha tinatawag sa Maynila. Pero hindi ito duha, kung higot ito. Isa rin ito sa tinanim ko dahil makikita rin ito sa aking mga vlog. Pati location kung saan banda ay nakalagay. Kaya tinitingnan ko rin, nilalagay ko rin sa vlog para makita ko kung nabuhay nga yung tanim ko. Base sa location na nilagay ko doon at kung kailan. Parang monitoring din ba? Pero may mga itinanim ako dito na hindi na talaga nag-survive. Hindi ko alam kung anong dahilan. Maaaring sobrang ulan, natunaw o kaya hindi siya hiyang sa maraming mga malapit na puno ng nyog. At sa sobrang ulan din kasi natutunaw din yan o kaya baka nag-irot yung lupa at pinagtamnan ko ay natangay ng agos.
sa kalikasan.